Ang pag-alis ni Dave Mustaine sa Metallica ay nagbigay daan sa kanyang paglikha ng sariling banda. Ang kanyang matinding puot at determinasyon ay nagbukas ng mga bagong oportunidad sa kanyang karera. Sa kabila ng kanyang tagumpay, si Mustaine ay nakatagpo ng maaming personal na pagsubok, kabilang ang labis na pagkaglal ng droga. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng pagbawi at pagsusumika. Lumaki si Mustaine sa isang pamilyang may mga suliranin na nagbigay hugis sa kanyang masalimuot na kabataan. Ang mga kaanasang ito ay nag-ambag sa kanyang paglikha ng musika na puno ng damdamin at kwento. Natutunan ni Mustaine ang mga pangunahing akord sa gitara sa pagtulong ng kanyang kapatid. Sa edad na 13, nag-jam siya kasama ang kanyang mga kaibigan na nagpatibay sa kanyang interes sa musika. Gayunpaman, ang pagkahumaling ni Mustaine sa musika ay sinamahan ng paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot na nagbigay daan sa isang lifestyle na puno ng partying. Ang kanyang unang banda, ang Panic, ay nabuo sa edad na 17 at nakaranas ng mga pagsubok. Sa kabila ng mga hamon, nagpatuloy sila sa pagtangkilik sa musika at pagparty. Ang pagpasok ni Mustaine sa Metallica ay nagsimula sa isang hindi pangkaraniwang audition, kung saan siya ay agad na tinangga. Ito ay nagbigay ng bagong pag-asa sa kanyang karera bilang isang musiko. Subalit, nagkaroon ng tensyon sa banda sanhi ng pagkakaiba-iba sa kanilang pananaw at estilo, na nagdulot ng madalas na alitan sa pagitan ni Mustaine at ng iba pang miyembro. Ito ay humantong sa kanyang tuluyang pag-alis. Sa pag-usbong ng Metallica, nakaranas si Mustaine ng mga problema sa alkohol na nagdulot ng malubhang epekto sa kanyang pag-ugali. Ang mga alitan at labanan sa rehearsal ay nagpalala sa kanilang sitwasyon. Mahalaga ang pagpasok ni Mustaine sa Metallica, kasama ang kanyang mga unang karanasan bilang isang rockstar, dahil ipinakita nito ang kanyang potensyal sa musika. Ang pagbuo ng Megadeth ay kumakatawan sa isang bagong simula para kay Mustaine. Ang bagong banda ay naging isa sa pinakamalaking thrash metal groups sa mundo. Matapos ang kanyang pagtanggal, si Mustaine ay nakaranas ng matinding depresyon at pagkabigo. Sa kabila nito, nagbigay din ito ng inspirasyon sa kanya upang lumikha ng bagong musika. Ang mga alaala ni Mustaine sa Metallica ay naging pangunahing inspirasyon sa kanyang mga awitin. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na lumikha ng mas mahusay na musika. Ang pagbibigay diin ni Mustaine sa kanyang mga karanasan sa droga ay nagbukas ng mga usapin ukol sa adiksyon sa industriya ng musika. Mahalaga ang kanyang kwento upang maunawaan ang mga hamon ng mga artist. Ang logo ng Megadeth na nilikha ni Mustaine ay sumasalamin sa kanyang pananaw sa relihiyon at kalayaan. Ito ay naging mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng banda. Sa dekada 80, naglabas ang Megadeth ng dalawa sa kanilang mga pinakapopular na album, ang Peace Sells at Rust in Peace, na puno ng mga temang kritikal sa lipunan. Habang umuusad ang Megadeth sa landas ng katanyagan, nakaharap si Mustaine ng mga problema sa adiksyon na nagdulot ng hidwaan sa kanyang karera at personal na buhay. Ang pagtatanghal ng Megadeth sa mga malalaking festival tulad ng Monsters of Rock ay nagdala ng matinding trahedya na nagpatibay sa kanilang mga hamon bilang isang banda. Ang pag-amin ni Mustaine sa kanyang adiksyon ay naging simula ng kanyang pagsisikap na humingi ng tulong at subukang maging malinis. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy siya sa pakikipaglaban sa kanyang mga demonyo. Kasama ang bagong manager na si Doug Thaler, nagdesisyon si Mustaine na pumasok muli sa rehab kahit na nahirapan siyang tanggapin ang kanyang kalagayan. Ang pagbabago ng kanyang pananaw ay nagbigay daan sa kanyang muling pagbangon. Sa pagpasok ni Marty Friedman sa Megadeth, nagbago ang direksyon ng banda, na nagdulot ng mga iconic na album tulad ng Rust in Peace. Ang pagbabagong ito ay nagpapatunay na ang dedikasyon sa musika ay nalampasan ang kanyang nakaraang pamumuhay bilang rockstar.